Ginising si Basilio ng ripeke ng kampana para sa Misa de Gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pang-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagka-bachelor at pinuri ng kanyang mga profesor. 2 buwan na lamang matatapos na niya ang medisina, mapapakasalan na rin niya si Judy. Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paang papalapit. Natanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang naghuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. Matutulungan ko ba kayo, Ginoo? Dinukot ni Simon ang kanyang revolver at itinutok ito kay Basilio. 13 taon na po ngayon nang ating ilibing ang aking ina sa pokling ito, at ikaliligaya ko kung ako'y makaganti naman sa inyo. Tinanong ni Simon si Basilio kung kilala siya nito. Isang taong napakadakila, isang taong ipinalalagay ng lahat liban sa akin na namatay na. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaaring ikasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nagdaang 13 taon. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan, padaliin ang kanyang pagkasira kahit na dumanak ng maraming dugo. Kabataan na walang karanasan at mapangarapin. Hinihingi ninyo ang wikang Kastila, ngunit anong magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala? Upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo, ipailalim ang inyong kaisipan sa ibang isipan at maging malaya, lalo kayong magiging alipin. Sa halip ay tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang mga lihis na akala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Ginoo, napakalaki kong karangalan ng mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ang inyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso.